Good afternoon po, Ginoo. Narito po ako para ipresenta ang Lorimentang Elena Kabanata 17. Mga tauhan. Ang pangunahing tauhan sa Kabanata 18 is si Basilio. Basilio ay isang batang lalaki na sinumpa mga praile dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Pangalawa, Sisa. Sisa ay ina ni Basilio at Crispin. Siya ay isang mahirap na babae na ulila at nagsikap sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Si Crispin ay kapatid ni Basilio at anak ni Sisa. Siya ay isang batang lalaki at pinagbibintangan at pinahihirapan ng mga praile. Pablo. Si Pablo ay isang batang nagtatrabaho bilang katulong ni tindaan ng kanyang tiyo sa Tiani. Mga talasalitaan sa Kabanata 7. Tindera. Ang tindera ay isang babae nagtitinda ng mga kalakal o produkto sa tindahan o palengke. Nagsasang-ayon. Ito ay nagpapahiwatig na pasang-ayon o nagpapahayag sa isang bagay o idea. Inabot. Ang inabot ay tumutukoy sa pagkaroon ng isang bagay na nahawakan o natanggap. Patak. Ang patak ay isang maliit na bahagi ng likido o na bumubuo ng isang kabuuan tulad ng patak ng ulan. At ang panglima naman ay nagpapahid. Ito ay isang nangungulugang gumagamit ng kamay o iba pang kasangkapan upang magpahid ng isang bagay tulad ng gamot o pagpapaganda. Ang mga magagandang pahayag. Sa kabila ng paghihirap na pagsubok, patuloy akong lumalaban para sa aking kinabukasan. Pangalawa, kahit gaano man ang kahirap ang buhay, hindi ko papayagan ang aking mga pangarap ay mapawi. Pangatlo, ang bawat paghihirap ay katumbas ng ginhawa, kaya patuloy ako nananalig at umaasa. Pang-apat, kahit maraming balakid sa aking buhay, hindi ako magpapatalo sa hamon ng kapalaran. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ako nagiging matatag at determinado na harapin ang mga pagsubok. Ang mga aral sa kabanata, pagtitiyaga at pagtitiis sa kabila ng hirap. Ipinakita ni Basilio ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagtitiis sa kabila ng hamon at pagsubok na hinaharap sa buhay. Pangalawa, pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pag-uusap ni Basilio at Pablo, ipinapakita ang kahulugan at pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mahihirap sa gitna ng kanilang mga paghihirap. Pangatlo, pagpapahayag sa pamilya. Pang-apat, paggabay at pagtulong sa kapwa. At ang panglima ay pagsalungat sa pang-aabuso. Para naman sa Kabanata 18, ang mga tauhan ay si Sisa, Basilio, mga maralitang manggagawa. At ito ang limang talasalitaan. Paroko. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng isang pari ng simbahan, partikular na ang kura, paroko ang pinuno ng parokya. Diocese. Ang lugar o teritoryo ng saklaw ng isang obispo o diocese. Taal. Ang pangalang iniugnay sa isang lugar. Maaaring tukuyin ang Taal sa Batangas o maaaring may ibang kahulugan sa konteksto ng nobela. Kasunduan, isang kasalukuyang pangyayari o nangyari sa nakaraan na may kaugnay sa isang kasunduan, kasal o pakikipagtulungan. At panglima, manggagamot, isang individual na may kaalaman at kasanayan sa larangan ng medisina o paggagamot. Narito ang mga magagandang pahayag mula sa Kabanata 18. Ang pananalangin hindi marahil kailangan maraming mabigkas ay nagkakatotoo rin pala. Pangalawa, nasa kamay ng mga tao ang pagbabago sa mga asal ng mga walang kalaban-laban. Pangatlo, sa kagipitan na marami ay higit na nangyayari ang matamlay na pag-asa kaysa masiglang gawain. Pang-apat,
Sa lahat ng gawain may kabutihan at kasamaan, hindi lamang doon kung hindi sa mga tao rin mismo ang pinapakitang kasalanan. At ang panglima, ang pangyayari ay hindi nagdudulot ng pagbabago kundi pag-aaral ng mga ito. Narito naman ang aral ng Kabanata 18 ng Noli Me Tangere. Pagpapahalaga sa pagsasama, pangalawa, katarungan at pagtutulungan, pangatlo, pag-asa at determinasyon,